A beautiful day, everyone. Welcome to the Green Chair Season 3. This is Shara Cruz, your host for this season. And in this episode, we have a very special guest. He's a graduate of Bachelor of Library Information Science at 2014, a delegate of Ayala Young Leaders Congress, one of the national finalists of the 10 Outstanding Students of the Philippines, Asia Young Professional Librarian of the Year 2022, currently the President of the Philippine Group of Law Librarians Incorporated, now Communications Officer of Commissioner Rogelio V. Quevedo, Securities and Exchange Commission, a librarian and a teacher. Let us all welcome Mr. Brian Boy Cortez. Hello po. Ito, gusto ko. Hasta, nice to see you. Nice to see you again. Kuya B-Boy, Sir B-Boy. So, kilala po siya sa haba po ng pangalan na hindi po natin sandanin or hindi siya kilala sa buong pangalan niya, Brian Boy Cortez. B-Boy po, in short. Tama doon? Yes, B-boy. B-Boy. Pero kung sa inyo, B-Boy po ang tawag po. Okay lang. Kasi kapag sinabing B-Boy, dati po talaga, no? Student pa lang kami Baliwag University. Achiever. B-Boy Achiever. So, dun po siya talaga na. Binigyan lang tabi kayo ng little background. But, before we look back, B-Boy, dun sa iyong mga achievements, life as a student here as Baliwag University, please introduce yourself to all of us and give us a brief background about your roles, your current roles. Yes, a brief background din bakit nagkaroon ng B-boy. So, sa Yes. Baliwag University, na-coid yung pangalan ko na B-boy. When I ran sa Baliwag University Superior Student Council. May Kuya B-boy, may Tatay B-boy, may Beams, Cho-Beams. Hindi ko mapuso yun. So yun, dun pinanganak si B-boy. And now, I'm the current president of the Philippine Group of Law Librarians and the communications officer of Commissioner Rogelio V. Quevedo of the Securities and Exchange Commission. Yun, ang ginagawa ko, and active ako ngayon sa health. So running, sometimes legit content. Kailangan kasi kailangan umilit. Yes. Siyempre, yung buhay ko natin sa work, siyempre outside work, kailangan natin yung touch itong bagay. Para hindi tatadray na pa-burnout. Since sa Manila pa po kayo nag-work sa Makati. So, siyempre, parang yung mga tao bukas sa Makati, busy lahat. Ready for deadlines. So, mas kasarap pinsan may comfort sa work. So, looking back na sorry, B-Boy, yung passion niyo po for surveys and learning sa Baliwag University, how did it start? Kasi, syempre, dati ko, sa amin mga buwan na nagkakuntukan tayo. Since elementary, high school, and then college, dito lang po kayo sa Baliwag University. Actually, na-shock to ako nung nalaradyo kasi ang alam lang po namin lahat sa office is high school or college. Hindi ko kami aware na mula elementary. So, yung journey niyo po ba sa PU, habang bumatagal siya, nandun po ba yung tumatanim sa puso ninyo na gusto kong konservisyo sa university? Gusto kong kisang makilite? Yes, graduate ako ng elementary dito, 2003. Yes, and medyo active na tayo sa mga extracurricular activities like dance company. Wow! Sumasayaw Sumasayaw mo ba na? Hindi ako po sumasayaw. Then nag-join din ako contest, like that. Then, high school, diretso, nag-serve ako sa BU as dance company pa rin, and nag-choir din ako. Pero, hindi niya masyadong naging active niya sa choir. Ayun, tas kung natatandaan niyo, may COCC pa. Yung para sa ROTC pa ngayon. Opo, yes. Pero yan ay COCC. Oo. Then, wala pa ako dun sa, sa pagdilingkod, sa service. Basta mag-enjoy yung high school, yan. Pero, active ako simbahan. Diyan sa St. Augustine Parish Church as part or as member of the Teatro San Agustin. So, nag-act kami, nagpe-play kami for the life of Jesus for the whole year ng mga activities ko. Then, after college kasi, nag-stop ako ng 2 to 3 years yata. Kasi parang
wala na akong source of finance before. No. Actually, second year high school, since namatay yung papa ko, wala, parang hirap na kami financially. So, sabi ko, pag graduate ko ng high school, tama na. Tama na. Parang okay na. Oo, trabaho na ako. So, pumasok ako sa isang fast food chain na service crew, then sa grocery stores, as merchandiser. Yun, parang okay na sa akin eh. Okay na basta tikitan. Kumbaga, diskarte ko lang anting bagay na. True. Nakaka-support na sa family, no? Parang during that time, nawalan ako ng pangarap sa sarili ko eh. Na okay na, pwede na to. Parang gano'n na nag-enjoy naman ako kasama yung ibang tao, ganyan. Nagsiserve din ako sa simbahan. Okay na to. Pero one time, accident ako. And 50-50 talaga yung buhay ko. And so this is my second life actually. 2010, that's 2010 na aksidente ako. And sinugod ako sa ospital, binumbayangkan ako. Buti na lang may mga kaibigan ako from Maliwa University, from simbahan, na talagang pumunta sa hospital, donate blood, donate financial assistance, yun na. Even yung parish priest namin, yung mga parishioners, na later on, tinulungan nila ako baka pasok ulit sa school. Kasi 2010, January yun, nangyari. So, parang itry ko pa mag-work eh. Pumasok ulit sa service crew. After ko na accident. April for me. Tapos, may lumapit sa akin, kaibigan to, si Eman Francisco. So, graduated siya ng Baliwag University. And yung mama niya, si Rose Francisco, they offered me na. So, tulungan ka namin makapasok ulit. Yun. So, dinulungan nila ako kapag-enroll. And, nung nandyan na nga, hindi ko alam, wala akong alam totally about Bachelor of Library Information Science. So, sabi, nung nandun na kami sa register, anong course? Hindi ko po alam. So, mag-enroll na ako. Totoo. Tapos, ito na lang para pagpasok ko sa estate as student assistant. So, nag-enroll ako as Bachelor of Library and Information Science. Then, nag-apply ako as student assistant dito sa library. Kapasok ko. Ilang years po yun? Kaya naging years? First year to third year. First year to second year. Kasi third year, president na ako ng Baliwag University. Supreme Student Council. So, meron na scholarship. Yes. And yun, scholar po ng BU. And may CHED scholarship pa yata ako. Para yung sa mga projects, allowances, and even may pasama namin sa simbahan, may family ni Dr. Arnel and Evelyn Manaliti. So, pinaksok nila ako doon. Naging, taga-bantay ako Galania. Yung tindahan ng mga seats. So, they also helped me to support my studies there. So, si B-Boy, this is a product of many people. Diba? Family, friends, parishioners, and even yung mga kapitbahay namin. So, tinulungan din na mga kapag-enroll, support. Yan. So, yung Villanueva family. So, they supported. And I could say, yung boy ko ay isang miracle din. Yes. Hindi po kayo pag-guess ngayon. Without those experiences also, ang yabi niyo kung naranasan, laming tao na nananiwala at nagtiwalak sa inyo na kaya na di-boy si Dia. May sabihin kayo po siyang nakitang potential sa inyo. Kaya, kumatok sa puso nila na go for the help na to. Yes. And to answer your question kanina, kung nasa akin na pa talaga yung service before pa nasa puso, siguro nung elementary high school, medyo buto pa lang siya. Hindi ba siya? Musbong. Then, nangyari kayo yung second life. Yes. Tapos, kaya naisip ko na binigyan ako ng pagkakataon. Purpose. Yes, na
tumuloy pa na isang pagkakataon pa para mapupare. Di ba? Why not share it? The most. Yes. And share it to others. Yung may buhay na meron ako. Yun. Kaya nung chinat ako na in-invite ako dito. Yes. Isa't yes agad ako. Kasi Balibog University helped me alam to be the B-boy I am now. Diba? Saka kapag kasi minapalikan natin kay Liboy ko nga ito, memories. Masarap din siyang balik-balikan dahil marami na na-realize. Gari pa tama doon, nangyari pala yun. Ngayon lang natin siya ulit nababalikan. Ngayon pa, di ba ngayon pa ilang years na tumipas. And hindi lang yan, makikita din po yung mga kapanood sa atin na naalala pa din yung mga kato na nagsumabak sa inyo. Throughout pa baka mapanood pa nila to, mga pamag-aante nila na nakakabawa naman kasi naging part siya kung success ni B-Boy. So, mabalik lang din tayo, B-Boy, dun sa iyong life as a student. How would you describe it? Yung growth mo mula elementary, high school, and then college. Kapag pinag-summary siya talaga, pinagsama-sama siya, how would you describe it, your life as a BU student? My life as a BU student is like, I'm a plant. I started as a seed, then Balibog University nurtured me, educated me, and watered me, feed me, diba? And yung mga tao na nakapaligid, mga professors, diba? Sa OSA, Office of the Student Affairs, na laging nandun tayo before, no? Kay Ma'am SP. Yes. SP Balatba, yes. And ayan, sabi nga parang please major in OSA. Kasi natin lagi yung student council. So yun, nagsimula ako as seed lang talaga. And di ba pag buto ka, kailangan parang nagsimula ka sa madilim eh. Di ba? Hindi ka pwedeng nasa ibabaw lang. Kailangan dandun ka and you have to put effort talaga sa sarili mo para makawala at kita mo yung light. And kung nakita ko na yung light through Balibog University, through the people around me, dire-diretso na yung pag-grow diba? Pag-grow and kailangan hindi ka mag-stop na dito lang ako na sabi ka, Balibog University, be the best that you can be, diba? Na hindi ka mag-settle for less, kailangan dire-diretso yung growth. And now, I think may fruits na talagang share ko na sa Sobrang dami na po. Sobrang naging fruitful like yung experience. So ngayon, Tiboy, B-Boy, ikaw as a student how are you academically and personally? Kasi hindi naging biro eh. So along the way, habang nag-aaral tayo, naging achiever lit kayo, ang dami nyo kung marami nasan dito sa university. Sabi nyo nga po, naging isa kayong president ng Supreme Student Council. So, syempre, yung pressure nun na maglingkod sa mga kapwa estudyante at maging isang estudyante, hindi siya bilo pa sa rayit. So, how were you academically and personally during those times? Academically, I can say na nag-excel naman ako. Pero, alam mo yun, may mga limit kasi tayo. Ito yung best ko. Pero hindi ito yung best niya. Okay. So, ang iniisip ko palagi sa sarili ko is to do what I can. Yes. Na ito yung best effort ko. Na parang, hindi ko kayang kapatan to. Pero ito dito lang ako, happy na. Oo. I'm happy na. Pero syempre, nag-exert pa rin ako ng effort. And yes, hindi siya pa manaling pagsabayan na may aral ka. Then may organization ka. Diba? Ang dahil organization, may group pa tayo. Hindi lang ikaw isang president ng student council. Active ka din sa insurance. Minsan pasaway din. May mga tight na pasaway din na hindi ka nakakapasok sa classes because of your responsibilities as officer of the Supreme Student Council and as a member of other organizations, di ba? And I'm happy naman na naiintindihan ng mga professors yung
ganon situation. Basta lang hindi ito mapambayaan eh. Exams, quizzes, and nag-aaral din ako sa bahay kapag syempre Nagkapabul mo. oo, naiabol ka ng ang lessons, di ba? Kasi, yes, kailangan mag-accept ka di ko sa mga organization. Kailangan di ko dapat kalimutan na estudyante ka. And scholar ka. Yes, and scholar ka na talaga nasa school ka because of the degree. Hindi nasa, kasi minsan, di ba, parang nag-enjoy ka na dito sa mga extracurricular. Nakakabayaan na. Nakakalimutan mo na yung academic, pero kailangan pagsamayin mo siya. And yun, ang nakakatuwa, maraming mga mentors like sa Student Council, di ba, sa SP, Combro, si Sir Aki, tsaka si yung mga Arian, and other organizations pa, and other professors na, dahil si Ma'am Linder dito, and Sir Gwen, yung dating Chief Librarian. So, Sabay-sabay silang oo. At So, may- yung support nila talaga, support ng Balyon University. Diba? So, people, ipapon naman yung mga lessons. Kasi dami talaga kukuhang lessons for sa dynamic experience na nakuha mo dito sa Balliol University. Ito yung mga lessons na nakuha mo for each experiences. Ano yung tingin mong nag-stay sa'yo hanggang ngayon? Dala-dala mo pa din nasa profession. Ang lesson is to look back and stay humble. Kasi, iniisip ko na, ang dami ng tumoryo, ang dami nangyari. So, kailangan hindi ka kuminto na balikan kung ano yung meron ka for. Kasi, that will make you humble eh. Na, ganito ako nagsimula, di ba? Hindi ako ganito dati, pero ganito sa akong nito. Yes. Di ba? Parang malayo ka na, pero Malayo pa. malayo pa. Kailangan hindi ko kalimutan na nanggaling ka rin sa lupa. Di ba? Kaya ka na sa totoo ka pa lang. Oo, dahil na, yes, maangat ka, pero kailangan mo paa mo nakatapat sa ground. And never settle for this. Kailangan tuloy-tuloy yung ginagawa mo, hindi lang may hype, or ito yung uso, ito yung ginagawa, paalam, ganito. So, kailangan, dire-diretso ka, nag-group, nag-aaral, and, lalo sa profession namin, na ang dami changes na nangyayari. And you have to, stay on trend, stay updated. Kailangan musad ka pa, Yes. musad ka pa forward, pero hindi ko nakalimutan yung past mo. One night, B-boy, nabasa ko sa isang libro, you will never be the same person in the same year, pero hindi dapat, hindi dapat nakalimutan yung mga scenes, mga experiences, kasi hindi ka handang mamulat at buksan yung isip mo sa bukas kung hindi ka minsan namulat sa hapon. So, nabasa ko siya sa isang libro. Hindi ko lang mo katandaan kung anong specific libro kasi dinami ko na din nabasa. I could say na ganun-ganun po kayo. From the pictures na nagpa-flash kanina habang nagkikwento kayo. Nagsabi din yung pictures na nailagay and dami na po nag-flash. So, talagang hanggang ngayon, kahit nga po years na tayo hindi nakita, same na same pa rin ito kayo yung vibe niyo, kayo, person, and D-boy. Nung habang papasok po kayo kanina sa VU, siya pa din, na parang, wala siya si Kuya Picoy. Si Bata po ako na, syempre, pero isa po pilot sa mga idols. Ayan nila sa Moton nun. Pati yung kabatid ko po. To si ate, I know na kilala niya po siya. So parang kami kapag sinabing, B-boy, Bibo siya talaga na, yung habo B-boy, deserve niyo pangalan niyo kasi very active, para never napagod, never naparamdam ng pressure sa life. Kasi ito wala, ang dilaban ng lapit to. How do you feel about it? Of course, sa akin, kung hirap pagod, parang alacolitics, parang ano ka na, spread ka lang wings mo, go fly, ganun. Ano pong, tatagawan niyo, magpagalan niyo yung pressure sa inyo. Hindi, actually, Oh my God. Ano pressure?
ngayon ko lang narinig na tawag dito. Para hindi na pa follower. You're limitless. Picture to nila, okay? Limitless. Sorry. Pero, I could say na, ano siya eh, first impression lang, parang di siya napapagod. Lahat pa siya ng tao napapagod. Dumarating ka talaga sa point na, magaling naman ako rin. Alam ko sa sarili ko, magaling naman ako, matalino din naman. Hindi naman ako from God. Salamat talaga kami noon. Pero minsan dahil talaga sa point na, Lord, naguguluhan po ako. Tama po ba to? Kasi parang medyo nakalimutan ko nung pumingi ng guidance nyo eh. Meron pong kayo mga ganong points din ng buhay. Yun, pero yung sa akin, ang gusto ko talaga na hindi ako iisipin na pabigat ng tips sa ibang tao. Yes. Na kung kakayanin ko. Na ayaw isipin nila na Ay, pagod na to. Mika natin. Ito sa huwag nating amalaki. Pero syempre, sa sarili ko, may times na napapagod pa rin. Dahil mag-isa. And, pag mag-isa ako, doon ko na-enjoy yung sarili. Na, wala pressure, Yes. wala responsibilities. Kaya I enjoy Randy. Na doon ko nakukuha peace of mind, makilak ko. So, It's okay. yun. And yun yung goal ko talaga na gusto kong makita ng ibang tao na magtatataga mo. Ay, hindi ako papagod, wala akong pinanakaksat, kaya wala ka. Yes. And, there was a time na I was diagnosed with mild anxiety disorder. So, 22, 23. Pero parang ang sabi ko sa sarili ko na kailangan din nila makita or maramdaman na may pinagdadaanan. Kasi ang hirap na kulong ka sa utak mo. Na hindi, ano yun? Iniisip mo lagi, kanina mong ihari. kapag sinabi ko to, iisip ko lagi. Pag ginawa ka po, ano mong ihati? Diba? So, nakulong ako doon sa scenario or sa part ng buhay ko na I always think na mismo sabi sa pag-ibang tao, I always think na baka mag-failure ako, na may nangyayari sa masakit, di ba? Andun ako sa ganong situation. Pero, ayun palakas pa rin tayo kay God. Tumakapit pa rin tayo. Di ba, nag-serve ako dyan sa St. Augustine for long time. Then, nagtrabaho. Pero nagsaserve pa rin naman. Pero hindi na actively. Yung as in na, Yes, every day, focused on. every weekend. Yes. Nagsiserve with the sex na sisimba. Tapos nagkukwento ako ng mga miracles sa buhay sa ibang tao. Kung ano yung nagawa sa akin. Ni God, no? Para diretso pa rin sa buhay. Then, pero may mga times na, syempre, kalimot. And, pinapag-confess to natin. Pag may confession, ganyan. So, ngayon, nagsiserve ako as lay minister sa St. Andrew's, St. Andrew Parish sa Makati here. So, yun. And, masasabi ko lang na napagod din si Mikoy. Na may point din sa buhay niya na mabigat, na madilim, na pinag-iisipan, tutuloy pa ba or stuck. And yun, thankful ako na matatag yung utak. Tsaka matatag yung loob ko na diretso pa rin yung buhay. Pero ano to po, yung manid kasi powerful siya talaga eh. Growing up nung pinag-aaralan ni ate, dito sa Maliwag na Christine Psychology, sa Morin Behavior ng tao siya.
sinabi niya sa akin before na natanda siya to na napaka-powerful ng utak. Parang kaya nga niyang pang-turing igawon personality. Pero what I would like to say about is you're made stronger, you're better, and kahit sabihin na pa, hindi ka pa napapagod naman, lahat naman tayo, lahat naman ng tao may maximum, energy or point pang sa buhay. Pero, hindi pa kayo hindi pa kayo ng momento. Yun yung sobrang importante. And mas sumama po ako sa Italian. Na na-ready kayo ng gano'n. Hindi nga po kayo naging idol ko. Parang ngayon na po yung sure na tayo titingala sa buong life. Kasi, I could say po na ang isang tao di siya idols dahil na marami siyang achievements. Dahil marami na siyang napatunayan. Pagiging idol mo ng isang tao, itingalain mo siya. Kapag kaalat sa sarili niya, may kaninindigan siya, alam niya sa sarili niya, kaya niya lang. And you never compare yourself to other students during your time here sa PU. Hindi ka rito kung para yung sarili niya, kahit nasa professional ko. Alam mo kung saan kayo magaling, alam niyo po kung saan kayo mag-excel. Hindi yung sobrang galing na pa, na kaya ka lang pagpokus sa sarili niya without people na kahit i-distract siya paulit-ulit. Mag-grow ako on my own way. Try ko lang din sa sarili ko. Ito yung mahalaga. So, it's just ginawa po talaga. So, hindi mo naman kailangan, hindi ka naman din na-asenso sa life ng inat din na siya, may kotse na siya, may bahay na siya. Ako pa nga ito lang siguro sabi ni Lord, anak kami nung palaban na yun, wala kami lahat. So, you should be thankful. And I'm very thankful na nandito kayo ngayon, na binigyan niyo po kami ng oras at na-share sa amin, sa akin, yung story na yun. Kasi sobrang galing niya po. Galing niya po. Parang it's up, pero hindi pa huli lahat, parang simula huli. Kasi nung time na talagang gusto ko lang pilok to. Gusto ko madilim. Usap. Tapos, may something, I don't know kung ano yung nagpa-push sa akin talaga na iluwas ka. Tingnan ulit yung liwanag sa labas na yung simula ka ulit. Magandang no? Minsan nasarap po, makinray sila. Ako po kasi may habit po ako na from time to time, sa SM lang, pulko lang po ako na. Tapos tignan ko lang ng mga tao. Pag-gabi yung ako dito, may mag-asawang napastan, parang yan sa iyo, may like company na sa isa, may isa naman isa anang niya. Kapag po, ganda yung pakaramdam ko, minsan, tumitingin na ako, saan po pipay? Yes. Dayak ko dalayak. Nakapulsing. Pero sabi ko sa sarili, ang sarap ng buhay, ang simple lang pala nakikay. Kapag talagang tumingad ako, routine na may kumbaga na patipan ni Lord, siguro tayong lahat. Sarap pa na ng life. Dito pala yun, Lord. Thank you, Si Midjan, pinaka po namin, Shung, dapat ka malalis. After natin yun na binigin siya. Tama nga. Tama ang abol lumabas kayo sa kwarto niyo. Tignan ng mundo, kasi ready po pa na tayo. I-conquer lahat na hindi matatagpay sa. Pero ito, good people. Mabaling na tayo to. Kasi sabi ko, Mako, ano po kayo, nag-excel kayo sa maraming bagay. You're one of the delegates, Ayala Young Leaders Congress. Grabe, hindi lahat ng estudyante nagkakaroon ng ganung opportunity. You're one of the delegates, Ayala Young Leaders Congress. Pwede ko ba i-share sa amin yung experience nun? Kasi since hindi po namin alam, ako as a student review, parang mag-enjoy lang naman ako magturo sila din yung Rojas. Pero kayo po, hindi lang sa university magaling. Sa labas din ng university, may nagsuserves, bahan sa skills, bagay, leadership skills, magaling po sa lahat. Pero may talaga, sitik kala. So how would you describe those experiences sa Ayala Young Leader? Sa Ayala Young Leaders, yun ay mga third year college yung pinukugan. Tapos, para may another year pa sila to serve the university or the institutions na kung saan sila nag-aaral. So, during our time, 81 kami na promising student leaders across the Philippines. Then, may formation. During that formation, talagang papakilala sa'yo ano ang leadership, ano ang service. And we are trained to be servant leader. You have to serve first, while leading. And
hindi mo kailangan, parang, kasi ngayon, di ba, parang, nagkaroon ka ng posisyon, parang, kaya ko na gawin, usan kita, ganyan. Pero yung training exam sa Ayala Left Leader is how to be a servant leader. You are serving while leading. No, hindi mo kailangan power trip para masunod ka, ganyan. And kung may hindi susunod sa'yo, ano yung gagawin mo? No, and how to build a strong relationship with your constituents, with the community, with your school, no, with your fellow solid dealers as well, and networking. And may mga mentors, no, mga executives ng Ayala, may mga leaders ng Ayala Group of Companies where they inspire us with their stories as well of leadership. And pati sa mga fellow Ayala Young Leaders na natututo rin kami sa kanila, sa experience nila kasi hindi lahat nag-aaral sa malaking school. Yes. Diba? May mga maliliit na school pero nagsiserve sila sa community. Diba? And hindi lahat nasa city. Diba? Meron nasa provinces. And ang ganda ng mga stories nila na pwede adapt yung mga projects nila o yung mga stories nila talagang nakaka-inspire. And yun ang ano namin is may Starfish project yung kahit hindi siya malaking project pero yung impact mo as an alumni ng Ayala Young Leaders Congress is nafe-feel na community or even the nation. Pero a great leader is also a great follower. Yes. So, ang tao po na sa lahat din ng experience nyo ko sa AYLC, talagang kayo may papapikit pa isang boy. Ayan, bali mag-youth council. I can say na we are part, no, kung bakit na tayo apalo with council. Kasi during, may Yolanda yata. Oo. Yung bagyo po. Oo, yung Baguio. Then, ako, si MJ, si Alat. Sabi namin, paano tayo donate doon sa, sa Baguio? sa mga nasa Lantalang Baguio. Sabi namin, sige, punta tayo sa Main Glorieta. Just Glorieta. Tapos, mag-gitara ka, kakanta ko, tapos makulit. Ganun lang yung concept. Movement. Oo, yung concept namin. And then, lumaki na siya. May nag-volunteer na magtutugtog, may magpapahiram na ng sound system, tapos tumapit kami sa munisipyo, sabi namin, gusto namin doon yan. And then, lumaki siya. So, yung simple na tatlo lang kami na talaga, Marami lang ito tawag doon yung sa Pay Park na may kumakanda, tapos may no, it's parang basket ka na. Oo. So, may maglalamig. Ah. As in, naging full production siya. May stage. Ay, wala na lang. Basta yung himig para sa bayan na tao. Himig para sa bayan. Tapos yung mga lettering pa na didikit namin, katuli na lang. So, nag-cut out na kami para malagay namin sa stage. And then, more than 20 bands yung nag-perform doon. And, marami din mga solo performers. May sumayaw pa, ganyan. Tapos ang nakakatuwa doon, even the namamalimos ng mga bata. Sila mismo, kinuha nila yung bote kasi sila mismo nag-iikot. Na parang, ito bulok pa yun, ganyan. No, piso, kahit piso-miso lang. And, yes, hindi masyado palkate na collect namin. Pero, yung spirit na pagtulong nung kung nagdadaan doon sa... Pwede ba na siyang mangyayari? Yes, so pwede na siya. Actually, gumabot kami mga 11 or 12 midnight na minapaalis namin ng police. Pero may mga set pa rin na pagka mag-perform. So, naintindihan naman nila. And I think yun yung nagkaroon pa ng Tikbalang run. Ito, yung first project ng Baliwag Youth Council, yung Tikbalang. And I can say na isa kami sa mga nag-inspire dito sa Baliwag na inatagi pa yung Youth Council. Yung, kasi nagpag-usap kami sa, I don't know the office pero sa yung city. Pero bago na rin puso nila dun sa buo yung loob niya, yung panimisyon, paninimbol. Sa itong mga organization sa matin, andun po yung spirit na hindi kasi serve ako. Hindi kasi para sa sarili ko kasi may mga ibang kao
Siyempre po yung journey nyo dito sa BU as a student. Ang laga ng mga kumbaga yung different people contributed kung sino po kayo. Might as well give back. Pero hindi lang sa kanila. Dun din sa mas malaking audience. So, kapag talaga yung puso niyo po nasa pagsuserve at nalilis yung kangate habang buhay na siyang country. Habang buhay siyang kahanap-hanapin din na ano po pwede natin gawin? Tignan niyo po kayang pagyo. Lahat naman tayo tinirapan may difficulties during bagyo at hindi lang bagyo. Pero naisip niyo pag bilang estudyante na ano ba pwede natin gawin? Isang malaki step, isang malaking hakbang po yun eh. Kasi hindi lahat ng estudyante may ganong mindset. Ano ba pwede natin gawin para makatulong tayo sa case ba? So, since kayo po ay isang delegate na KYNC, hindi lang nag-bit po yun ang achievement yun eh. Tayo din po ay isang national finalists ng 10 outstanding students from the Philippines. So, how do you feel about it? Isa po pa rin sa national finalists. Grabe, tingnan na po. Nakita pa po namin ang inyong poster. So, ito yung ito yung 10, Region 3. So, kasi, it's a national search, pero magsisimula siya sa region. Yes. So, sa region, merong top 20. So, sa top 20, may top 10. So, top 10 per region. So, ito yung top 10 sa region. And, ayan, napasama tayo. Grabe. Ayan. Tapos, etong top 10 ng mga regions, pag magko-compete ulit sila, paper screening sa national. So, yun mga nasa 80, 100 class. So, yun po yung mga kasama nyo sa region, na region 3, Then, from there, lahat ng regions, magsasubmit ulit ng application. Then, bipili ng 30 national finalists. So, from that 30, then natigilitan na sample. So, hanggang 30, hanggang sa national finalists tayo. Kamusta pa experience na gano'n? Kasi sabi na nga po, from different schools, different universities. So, nasa po yung hinanap yung sa United ko talaga po ito. Hindi lang sa strategy BU, hindi lang let's all be the best that we can be, pero si B-boy ako, inalaman ng photo. Yes. Paano po yung experience? So, at like, other courses, like business, accountancy, engineering, architect, teacher, I think, Balibag our Bachelor of Library and Information Science is very, unique. In a sense na, sa AYSC, I was the first and only, I think, na librarian na nakapasok. In so far, kung maalala ko, kung meron pa, pero ako yung una, and kaysa lang neta na librarian. Kasi hindi ko gano'n, ay tamaman yung Ay, dalawa na pala kami. Sa AYLC, dalawa. Ako yung una, tapos meron pang isa. Oo. Then, dito sa TOSE, ako rin, ang una at isa-isa kanya, sa librarian. Sinasabi ko na, parang, kaya makapagtapatan ng mga librarians sa other forces. So, parang graduate kami dito 6 lang per 7 or basta less than 10 na ang Bachelor of Library and Information Science students ay kayang makitapat o tumapat sa mga other courses na malalaki na like nursing, diba? Ang dami mong nursing dito. Isang pinaka-marami nursing at yung accounting. Department, laging Yes, and sa DOSP, may tatlo kasi silang tinignan. Community service, leadership, and academic excellence. Yes, and doon sa last, tapos yung sa gitna is yung nation building. Paano mo ginamit yung mga opportunities mo sa school para makapag-serve sa bayan? Una, academic excellence. Paano mo hino-hold yung sarili mo para maging ready ka outside the university kapag labas mo sa professional po. And then, the leadership. Di ba? Parang, paano ka nag-excel in leadership? Pwede kang sa mga organizations, di ba? Sa pagsusulat, sa publication, and paano mo nadala yung school to represent sa iba't ibang events or occasions. Then, the community service.
na yes, nag-excel ka academically, yes, nag-lead ka, pero paano mo na-extend yun outside, no? Outside the university. So, during our time, president ako ng Student Council, I made sure na yung gagawin namin is hindi makapulok sa apat na sulok na classroom. Kasi kung ano yung hindi mo mapag-aaralan sa apat na sulok na classroom, kailangan yun yung babigay ng Student Council sa akin. No? Para sa akin, ganun yung gusto namin ng mga officers na maitulong namin sa mga estudyante. And nagpapa-youth leadership summit kami, pinapalit namin yung mga students no, sa Hagonoy. Then, meron tayo sa Dawat Kalinga, no? Nag-aas tayo ng mga volunteers na magtulong tayo sa community. And even pag may mga floods or mga typhoons, no? So, nagpupunta tayo sa mga barangay para magbigay konting tulong, magpakatid. Gusto namin maramdaman kasi ng mga estudyante yung feeling na pagtulong. Yung pagbigay mo ng Corax, pagbigay mo ng sarili mo para sa ibang tao. Na hindi laging financial, hindi laging pagkakit. Pero yung pakita ka lang nila na nandoon ka para tulungan sila, malaking blessing na sa kanila. And yung simple thank you na matatanggap mo from them na talagang ay ito kay contact. Thank you, nandito kayo. Ibang feeling. And yun yung doon sa mamit na para sinabay yung mga students. Saka yung nag-fuel po sa nito para pagpaduloy. Ito talaga yung gusto ko, ito talaga yung passion. Sarap lang yung ganun. Tapos may nagtanong din na, ano bang napapalap sa akin? Diba, sabi daw, para may award ka. Pero sa akin, parang sabi ko, matagal rin nakapasing pa yan. Ay, matagal, nauna na yung bayad sa akin. Ay, nauna na yung blessing sa akin. So, ngayon, nitagawa po, in-extend ko na yung sarili ko, sinishare ko na a piece of me sa tip-up taco. Kasi nga, dami nang nangyari sa akin. Blessings, diba? Pakalawang buhay ko. Diba? Parang, na lang, bigyan po ng oras, diba? Napakasimpleng. Parang di napaksimpleng bagay. Yes. And, pag-usap ako na, even now, diba, kagkagulo lagi ko na lang pinipigyan. Araw-araw ko na yan nakasalubong. Araw-araw ba yan bibigyan? Ngayon, sabi nga nung pare, let us not rationalize health week kami. Nakapag inisip ko kasi na araw-araw ko na yung tutulukan, isipin mo na, paano sa akin na yan, nagiging, non-independent na shopping din. Pero, nandun pa rin dapat yung puso mo na, buong ba rin, na, at, ang tawag na, gusto mo pa rin yung ginagawa mo, hindi yung mag-isip ka ng masamang na, pero na, mas At sa point, ang isip ka na po, baka tayo yung nag-iisang buhok mong tao. Yes, oo. So, dapat hindi ka din mapaadong tumulong kasi minsan yung mga tao, kapag ka nakita nila na siya daw nga isang nagkatsagang kulutan ako. Sige, nagpakas din tayo. Mabuhay nga tayo ng pakas yung sa tao na tutulong sa amin. Kasi nanayuala. Sabi nga sa Bible, ang book ni St. Mark, your light must shine for others for them to see your good deeds. No, na kailangan itulong mo lang sa iba kung ano yung meron ka, yung ilaw mo, kung paano ka tumutulong sa ibang tao para mabutay. Diba? Yung ako kasi parang nag-point ako na cake everyday. 4 eggs everyday. So, kailangan ko kain. Pero, nagyanakan na kasi ako sa from nire-rentaan ko to Sa work. sa office. So, wala akong ako sumasakay. Then, everyday, taking lang ako ng route. Tapos, meron doon na lagi nandun na mga homeless siya. And, every time na nakikita ko siya, bibigyan ko siya ng egg. Every time na makikita siya. And then, yung kapag wala siya, saan na si Buya? Yakiya na siya. Nag-comment mo kasi. Oo, di ba? Parang, tumulong ka na. Ano yung matutulong mo? Pero wag mo nang isipin ito. Ako, backsapin na to. Umaasa, ganyan. Pero si Boteng, di ba? Breakfast niya. Di ba? Parang, kailangan,
pag dumulong ka, bukal sa halooban. Hindi yung isip. Second thoughts. Oo, yung second thoughts ka. Hindi yun help. Oo. Parang you're waiting for something in the third sa gano'n. Kailangan, huwag mo talaga i-rationalize. Tsaka pag tumutulog kayo, mina-influence tayo ibang kaya nga ito na, pag lumanakit, tatlo lang kayo, biglang naging full prod siya. Di ba parang may na-influence sa ganito rin yung humanity? Bumay pa pala siya talaga sa puso natin. Kailangan lang natin ng lighter na mag ignite. Kasi di bawat isa sa atin, meron naman talaga, may puso tayong tumulong sa iba. Marami na karami iba sa atin may mga consultations, marami kasi kinoconsider. That's normal. Pero minsan mas okay ha na may isang taong may hawak na ng lighter, Ikaw tayo. siya rin magla-light. Kasi ganun para siya na kailangan lang yung buhayin. Nandyan lang sa medyo, natatamunan na. Pero pag umusubong naman sa buhay, nabuhay talaga. So, thank you Kuya B-Boy for being the one na nani-ignite. Sa kwento nyo nga po kanina, kayo yung isang naging susi para lumaki ng gano'n yung mga tumama sa mga Saratara Pagyo, sa mga pamilya na nagsistay sa GK, EL, na hanggang batch ko po. Yes, high school ako, hanggang batch ko ng 2015, nag-outreach program pa rin kami. So, I'm also part of student council ng high school. And isa sa sinabi sa amin nila Sir Ram, B-Boy. B-Boy. Kilala mo ba siya? Fuku. Yes po. Ang hindi siya, syempre, high school ta ako. Hindi ko po kayo sobrang kilala. Yung JKT, pwede din mag-outreach ko. Second year high school na po, sige nga, try na natin. Try lang po talaga ako nun. Sabi ko, ganito pala yung feeling. Hanggang sa naging habit na sa yearly, at hindi ko na po alam sumusunod ka batch. Sana natutuloy siya kasi ang masarap sa pakaramdam yung hindi lang sa university active. Kasi yun po ang nagiging impression ng estudyante. Kapag ka-president ka ng student council, achievement cup siya, ganun ang kabato, pero yung hindi doon natatapos yun. Hindi doon sa title na natapos yun. Dapat patunayan mo na you're deserving of that position talaga. So, yun. So, mabalik tayo dun from all those achievements, from all those success. Ika-apply pa siya si Calpisio at pressure sa mga tao, sarili. Ano po mga bagay yung kailangan po sa Calpisio to be able to surpass those achievements? First, siguro, I have to sacrifice my time with my family. Diba, right? Siyempre, work mo, Monday to Friday, yan. Those Saturday, Sunday for your other activities. Minsan doon napupunta. Pag meetings with other people, tapos po sa community, and yan, kailangan to i-sacrifice yung time with the family. And sometimes, time to na rin sa sarili ko, na, di ba, para sa sarili, para may kailangan pa kung gawin, personal development, yan, nagbabasa ng book, para may laman naman yung utak mo. Kasi minsan, pag trabaho ka na trabaho, tapos parang kung ano yung meron ka, yun lang kayo pili. So, kailangan i-feed ko rin yung sarili mo. Mga information, mga learnings, di ba? And, yun, dun ka, parang yun din yung nasa-sacrifice mo, yung time sa sarili mo para sa personal development. Yun, and, I think resources di ba? Na hindi naman lahat libre. Di ba? Kailangan naglabas ka din. Sa panahon mo ngayon, nakakanda lang ng libre. Yes. And yun, I made sure naman na hindi ko, from my gold packet, no, kailangan ka rin pilabas. Para sa mga kita. Kinakaputi-puti guys. Sa nag-flourish mo, pinag-invest. Pero, as a librarian, take also a teacher. What part of it po na yung feel na you fulfilled talaga, yung nag-satisfy sa inyo as a librarian and teacher? Ano po talaga yung nag-satisfy? Ay, sa akin. As a librarian, we help
people, mga library users, and our clients to have yung mga information na kailangan nila. And with all the information explosion, ngayon na one click na lang, books, diba? Na kaya mo na kumuha ng mga information, diba? Na isa pa, while jogging, may nakasabay kaya Lucas. Kamuga? Tapos parang may question siya, ano pa ba ginagawa itong mga Reverend? One click ka. Diba? Andyan na pati, andyan na yung information na kailangan. Tapos, never ready ako sumagot agad. Pero yun, na-realize ko na yes, kaya malaman na lahat ng information mo in just about click sa internet, yeah. Yes. But librarians are, we help people to get the right information they need. The ethical information available on the internet. Diba? In the most credible one. Diba? Parang, we do information literacy programs na hindi lahat ng information available on the internet ay pagkakatiwalaan, ay totoo. Diba? Minsan, marami dyan, mga fake news, di ba? Mga misinformation, and especially yung paggamit ng AI, artificial intelligence, na research mo, lalagay, di ba? Can you help me? Yes. Pero yung paano nila i-analyze or titingnan yung truthfulness ng mga information na yun, we librarians are helping students, even professionals, na yung mga credible information. And one the fulfillment is kapag may bumalik sa'yo na, salamat sa tulong mo. One is, meron akong natulungan ng isang Justice Herdelesa, during my time as a librarian sa UP College of Law. No? And nagtulong kami na to collect legal documents, information, may even research kasi siya yung case yata na hinahandle. Then, yun, na sa amin, word yun. Trabaho namin yun. Submit lang kami kailangan. And then, yun, nakasulat ako at naka-receive ako ng letter from Justice Herdelesa, thanking me for my effort. Diba? Parang yun pala, yung sa tingin mo simple lang yung ginawa ko, pero pag yung tulong sa kanila, di ba? Yung impact. Yes, na talagang sabi ko, makagawa ng different decision because of the resources and information na binigay namin. So, yun, very cool feeling. So, payo ko talaga, credible source. Ang hirap understand. So, sa panahon ngayon, mga generations ngayon, they rely so much sa internet. Pero, umabot kasi ako dun talaga sa punta kang library ko, sa libro, hanapin mo dun, dictionary. Grabe. Pumunta pa padala din sa isang lugar na may dictionary para hanapin yung assignment mo kung anong word ba yun. Ngayon kasi readily available no sa site. Pero kung gusto ko mas lumalin, hindi ako yung malaman ng definition ng isang bagay. Pero yung kuta. Mas lumalim kasi huwag ka lang ng patenting quotation. Books talaga. Kaya di ko talaga nangilig ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung bakit. Dahil, yun nga po sabi naman natin, meron ng iPads ngayon, may mga tablet na na download mo na ng PDF, namatay na. Pero the smell of book is, and the way you handle it, kapag nasa kamay yun, minabasa mo, the way you turn the pages, nakakasatisfy siya ng spirit. Tataga na alam mo, hawak ko na yung information, andito lang lahat. So, at sa pwede mong balisan. Yes. Ganun lang kabilis. Hindi mo kailangan mag-back. Diba? Ang sarap siya kahalumdam na gano'n ka mag-start. Kasi, yun nga, hindi lahat ng bagay sa internet, kahit credible. Napakarami na pong fake news, especially kapag pamang-usapin pa ng shot or what. Marami tao yun, hindi na, dito sabi sa gato. Ito daw rin palita ngayon, hindi naman. Yes. Inaman. So, ang hirap kasi ang mga tao ngayon ay masyado napipintay ng power ng internet. So, sa ibang generation ngayon,
impatient sila. Diba? Parang, okay na to. Okay na itong may nabasa na ano, okay na to, pamasa ko na. Or, di ba, na, pamaliwalaan ko na to. Pero, impatient sila in the sense na kung ano yung available dyan na nakababasa nila, paano na. Kaninilatan sa Di ba? parang, Oo. So, dapat, i-analyze yung pa rin. Yung iba na, sa news lang, di para? Yung title pala ng article, doon na sila nag-base lang po ano isa sila. And minsan nagbabasa ko ng comments, most of the doon is mga pana. Yung may negative comments, especially politics, kaya na. Pero, yun, nakita ko na kailangan ng reading comprehension talaga. Di ba? so nang ako, kuri pa din ang zayo. Oo. Kasi, di ba, ang Philippines is one of the last ba na nabagsak sa reading comprehension. Yes. And we librarians are doing our best educate them regarding information literacy. And I hope marap kasi kami ngayon sa lahat ng mga sa Pilipinas, ang CAS data is 11,000 plus pa rin mga registered librarians. And kulang na kulang yun. Especially sa mga schools, di ba? Ang CHED requirement nila sa mga academic institutions sa mga librarian. How any higher institutions ang meron? Di ba? Ang meron dito sa Philippines, lahat ba yun may librarian? Di ba? So, in-need yung profession na librarians. And we are not only librarians now. We are librarians and information professionals. Oo. No, hindi kami kulong dun sa pagiging librarian. Yes, mo sabi Play ko, po yung book oo, sa exam mo, ano nung trabaho mo? Librarian. Kayo nagbabatay sa sa secretary. Di ba ganun? Kahit magtanong ka across the generation, may, walang complete generation na alam ang librarian. Unlike engineer, di ba? Alam din na engineer, doctor, nurse, architect, lahat yan. Pero yung librarian, mahuhuli yan. Parang hindi talaga kilala or Katabaw lang ang definition. mababaw yung definition, di ba? Masungit, lagi nagpapatahimik, or tagabantay lang ng library. Oo, pero yun kasi yung kulong sila doon sa or definition or yung image ng library. Pero, malawak talaga yung field ng library and information science. No? Hindi lang sa library, meron kami mga digital resources, e-books, di ba? Data management, information management, knowledge management, di ba? Parang, ang dami eksama, and one laws kasi ng librarianship, there are 5 laws, according to the father of librarianship, na si R.A. Recaneta, na one of the laws ng librarianship is a library is a growing organism. So, hindi lang books ang dumatami dyan, pero the profession, the practice, we are growing talaga, lalo ngayon sa technology, AI na, with AI, artificial, and other technology na available, diba? So, lumalawak din, sakot na profession. The more na nagkakaroon ng foundations at innovations Yes. ang mundo, the more na kailangan din ng information at librarians na magpakapag-legit check. Kasi nga, sa panahon nila, hindi na siya at gano'n ka reliable or credible yung sources na yung gamit natin for sa pero mas mabuti na yung informasyon na ipapakatat natin sa maraming tao kay totoo at may transparency. So, librarians po ang makapatulong sa atin talaga. So, hindi lang books, hindi lang internet. So, kami reach out din tayo, of course, mga expecto talaga. So now, B-Boy, how do you define success? Alam na natin ang pagkuyahuhan, ang dami na nating nabalik-kanawan ng mga achievements mo. Walang susate ka, high school, college, even outside the university. Ngayon, ikaw isang professional. How do you define success at this point in your, or at this stage of your life? Ako, I define success.
if you are happy with what you are doing, and kung ano yung mga natatanggap, kung yung happiness mo is ano man na ko? Genuine. Yung happiness mo is genuine. Yun yung success sa akin. Kasi kahit may makuha ka dyan, pero hindi mo naman pinaghirapan, nag-credit grab ka lang, or wala ginawa, no? Pero nakuha mo siya. Or even, nakuha mo siya, pero may nasaktan din ibang tao, or may natapakan ibang tao. Hindi success for me, Siguro, nasa record lang siya. Di ba? Number lang siya ng mga accomplishments. Pero for me, it's not part of your success. Ang success for me is nakagawa ka ng isang bagay na nakapagpasaya sa'yo at sa ibang tao. No, na share or may naapekto ka positively dun sa nagaro. So that's the meaning of successful. Yes. If yung success, baby boy, hindi siya rin successful yung naging outreach program mo. Habang tumutulong ko sa pamilya na nasa Latarong Baguio. Ang success to, na-meeta nila, na may ready ka ng tumulong sa kanila, na naging hope ka at naging susi ka para yung ibang tao ay mamulat. Pwede para siyang mangyari, pwede para siyang gawin. So, hindi siya mababaw naming success. Habang nagkakaroon din talaga tayo ng marami experience sa buhay, habang BH din talaga. Yung success ay malalim. Yung definition sana. Hindi siya material na bagay, hindi siya kung inang letra ang dumugtong sa pangalan natin. Hindi rin siya kung gaano kalaki ang sinisweldo natin. Hindi yun yung definition of success. So, addin natin lahat yun. Kung ang buhay naman natin hindi kaya satisfied, hindi tayo fulfilled, hindi natin nararamdaman yung presensya ni Lord, tayo ay sumapsex talaga. Tsaka isa pa, sasalili yun, di ba? Mapikin mo na successful ka kapag parang ka na-inspire mo like yung pagtato, di ba? That I want to be like him or like her, or natuto ako sa'yo, di ba? Parang gano'n, nakapag may nag-shout sa'yo, yung impact mo sa ibang tao. I can say success po kayo. Kasi ako po, ganun ko po kayo tinitingala. So, successful talaga kayo. So ngayon, success din po kaya tayo sa pagbunot nyo. Okay. Share cards. So we have here the green share cards. So, kailangan po natin buong na tayo ng kutong parts, pero one by one tayo. Then, bigyan niyo po sa akin. Inyo po sisilipin ng Danong TV. Bubuna po natin ng isa. Right? Describe a time when you were your own worst enemy. Okay. Sino po ba yan? Away kayo sa'yo. Yes, meron po bang minute? Kasi, may time sa sarili ko na gusto ko paangat. Umusad ka lang ng umusad. Paangat ka ng paangat. Ay, huwag kang tumigil. So, kalaban kayo sa'yo. Wait, tama na. Sige lang. Tama. Sasabihin ko, sa tama. At dahil na masyadong ginagawa, dahil ng responsibilities, yung plate mo, punong-puno na, dahil mo ng hats na sinusuot. Di ba, parang it's a part of me is saying na tama na. Pero, a part of me as well is saying na Kaya pa. diretso mo pala. Diretso mo pa yan. And it's one of the challenges kasi kapag ranasan mo na yung success or yung fulfillment, kasi hindi ba, sa panalangin lang natin, for example, sabihin mo, sana kung masakit ko ganyan. Pero, nag-aaral ka ulit. Meron na natin yan naman. Hindi ka magpapasaka lang naman sa or gusto mo man kasasakyan Tapos, nakuha mo na yung sasakyan na yun. Pero, mag-pray ka na naman, gusto ko naman yung mas malaki, yung mas mahal. Di ba? Parang, sorry for the term, nakaka-addict yung, di ba, yung accomplishments, yung mga gusto mo sa buhay, na talagang aaway isa, di mo, tama, di ba? Pero sa kanya pa natin. Oo, like, parang, lahat na kasi ina-apply ko scholarship, grants, di ba? Parang,
wala akong labas na pampatsa na fully funded ko personally. So, funded siya ng international associations like the Modern of Sabris, the World Library Information Congress. So, funded din yon na by fat ako nakuha and Mel nakahirin ako sa UP. Then, sundan yun ng World Library and Information Congress din sa Rotterdam naman, sa Netherlands. Yun naman ay nag-apply din ako doon na grant. So, I'm one of the emerging leaders grant awardees. So, nakakuha rin ako ng yan, dire-diretso lang. Tapos last 2024 sa US naman, sa Special Library Association, Congress na yun. So, andun ako na bitap, parang i-go ko ba ng go? Yung apply ka Sa tabi sarili. Oo, apply ka pa ba ng apply? Parang, ano ba kung gusto mo mapatunayan? Di ba? Parang, tama na. Pero, dumating din sa point na talagang the whole year, wala talaga kang ginawa sa buhay. Di ba? Parang yun yung isa sa mga, siguro sa akin na, oo, na gusto kong maabot pa yung dinadiretso. Kasi pag nag-stop ka, parang, parang wala ka Sila na. hindi normal. Parang wala na akong kwentang Pagod siyang experience. Wala, nang tulog, tanong yung may gawin. Yes, dire-direct. Parang yung kaaway ko sa First, enemy sa self. Yan ang dilemma sa self. Kaya pagod na ako, pero parang, Pero yun nga, nag-fuel para ma-motivate pa sa buhay. So, pugo na tayo. Second, art. What have you done in the last 6 months that you're most proud of? last 6 months, anong ginawa ko? Nung Christmas, I spent my time with my family. As in, bago holiday season. Ayan, sa family lang mo. And, Hindi ka nabawi yung mga Oo. nice. ayun, ano pa ba? Last 6 months? Ano ba? Proud of. Ayan, kasi, sige, isa yon. Yung isa is, sabihin na ilagay ako as president ng Philippine Group of Law Librarians. And, so 2 months or 3 months pala kami ngayon na term, 2-year term kasi. And I think what I can say na marami na kami na-accomplish na man. Then, yung mga, kasi, kasi pag officer ka, mababa ka officer. Parang your voice is too small. Pero you can influence other officers. Pero as president, parang yung gusto mo i-inspire din sila kung ano yung ginagawa mo. Gawin mo. So, meron kaming 2 outreach ngayon na sinimulan, the Purple Shelves. Ito yung for Women's Month. Di ba? Today is Women's Month. Oo. So, we inspired mga libraries across the Philippines to establish or build a Purple Shelf na doon nilalagay lahat ng mga resources nila about women empowerment, gender equality, then nalagay lang, and I'm happy na marami ha, Isabela, Kidayan, so all around the Philippines talaga, may mga entries lang. And I think it's one way of, one way to recognize yung mga contribution mo yun. Kasi sa board namin ngayon, 3 lang kaming lalaki. And karamihan ng librarians, babae. Yes. Di ba? So, yun. And the other one is Papagayo. Magkakaroon kami ng OWA signing with the Juvenile Justice Welfare Council. So, this project is, or our aim is to establish a library inside Pag-asa facilities. Ito yung mga children in conflict with laws. So, mga minors na nagawa ng crime, so dito sila hinahapos. No? And ang Papagayo is a Southern Tagalog term for kite or saranggola. Yes, and it symbolizes the dreams of these children. And yung library is the string that will go to them to their dreams.
Diba? Parang yung mga programs and resources ng itatayo namin library will connected to their dreams. Kasi kahit may nagawa yan masama, may pangarap pa rin yan. Diba? Ako, nawalan ako ng pangarap. In some life, in my life, diba? Alam po yung experience, alam po yung feeling, no? And then, what more itong mga kabataan? O ano na yung mga gusto pa nila maabot sa buhay nila? And we have this dream building session na gagawin sa kanila. Para, pagdabal ko, lalabas sila talaga. Diba? Para matuloy nila yung pagbagong buhay, diba? And matuloy nila yung pagkabandapaan. Grabe, 6 months lang yan. Passing 6 lang. Pero yung plano niyo po, conflict sa nanay. Andun pa din yung pagtulong sa office. Kaya hindi siya talagang makawala. Yes. Halakuwar. Sa pampalawa namin. Kabo, sorry. Okay. Ayan. Since napag-usapan natin ng dreams, do big tricks require more luck than hard work? Kasi hindi ako naniniwala sa luck. Naniniwala ako sa, prayers and hard work as well. Kasi kung sabihin mo, kaya na natin yung pagkakataon or tadhana kung saan tayo mapupunta, di ba? Pero kunyari, nag-pray ka or gusto mo makamit to, magkaroon ng bahay, negosyo, pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Di ba, paano mo makamit yun? Di ba? Ako, pag may gusto, siyempre, nag-a-ask ka pa talaga na para sakit ba to? Makakatulong ba sa akin to? Di ba? Parang, then, sinasabi ko sa dulo na prayers, your will be done, your will be done, or thy will be done. Yes. Na kung ano ibigay sa'yo, yun. Kung hindi mo nagkuha, hindi para sa'yo. Di ba? Hindi. May kini. Parang sa akin, minsan kasi, late lang yung mga nangyayari. Tingnan may dream ka or may gusto kang mangyari, may gusto kang mapuha, pero hindi binibigay sa'yo. Sabi ko lang sa sarili ko na, hindi ko patay. Di ba? Hindi ko patay. Pero hindi ko sasabihin na unlucky or hintay mo na lang mo na yung luck mo. Kaya hindi ako nagsasabi na good luck kahit kanina. God bless. Yeah. Parang ganun na. At parang kasi sa akin, negative for me yung word na lang. Na, swerte ka. Kapag sinabi ako, tsaka lang, diba? okay, parang gano'n. Tapos kahit kung may mga gagawin ako, hindi kasi may good luck sa sarili. Diba? Yun, na kailangan yun, prayers with hard work and faith. Yung kailangan matiwala ka. Dapat po sa prayers mo, hindi lang yung prayers na walang feeling. Prayers na, gusto, Lord, bigay mo sa akin to. Lord, sana ganito. Pero, kailangan may faith. Naniniwala ka sa prayers mo. Naniniwala ka, nakakayanin mo. Naniniwala ka na magagawa mo. And, with Herbert, kasi Yes. kasama. Hindi lang pwedeng hindi lang tayo years. Hindi lang pwedeng parayin naman, Lord. Pag-isingot ka rin. Siguro sabi niya, ang dami ko na pinapakikya. Pero kung tulong naman tayo, tulong ba din naman ako, naging posible yan. Kasi hindi mo maatap ang isang door na para sa iyo kung hindi ka magpupursige pumunta doon. Paano pa maibibigay sa Jesus eh? Parang ganun yung laging binipigay sa atin ni Lord. Kaya pag ko talaga nagka-pray ako, sinasabi ko na kung pagkakalopin niyo po sa akin, buong puso ko po siyang nakawitin. Kung hindi, naiintindihan ko po. Gani siya, ganun, ako po, sa pagpapray ko. Kasi, po, sabi niyo, may time limit bawat to sa mira. So, kung bakit binigay sa iya, maaari pala karoon, mamaya siya ulit, pero at di gagawin, ano mo tayo, paano yung handa yung sarili? Tsaka yung luck kasi, pag sabi luck, bad luck. Swerte ka, may hindi ka swerte, or malas ka. Anong Diba? Anong It's dapat, hindi mo sasabihin, swerte ako swerte lang ako. Ibig sabihin, malas yung ibang tao. Diba? Parang, yun yung sa mindset ko talaga, na hindi ko nag-aamtula or swerte sa kung ano yung nakuha ko ngayon, diba? Nasabi ko, blessed hard work. and hard work talaga.
So since sabi doon na po tayo hard work, yung mga estudyante ni BU, they're all hard-working students. Yes, I know. Diba si BU, parang isa nga siya sa yung mga estudyante, always aiming for greater heights, sabi nga ni President Lagunda. So, ngayon, daro po ba kang advice sa mga BU students natin na interesado din, of course, mag-take ng librarian courses, work programs, information programs, or general, sa mga BU students, meron po ba kayo na binigyan ng mensahe sa kanila? Yes, yeah. So, hello everyone. And it's good to be back here at Baliwag University. Ang masasabi ko lang na never stop dreaming, never stop being the best. No? Pwedeng hindi ka maging best para sa ibang tao, pero para sa sarili mo, ito yung best mo. That's okay, that's fine. No? And never settle for less. Kailangan as Baliwag University students, nandun pa rin tayo sa peak, no? Kung ano yung kaya natin gawin and kung ano yung sa tingin natin mas ikapaganda ng buhay natin, no? And paano tayo makakatulong sa community natin as well. And kung natin ikulong yung sarili natin sa apat na sulok lang na classroom natin, huwag tayo masyadong, yes, kailangan natin magsulog ng kilay, pero kailangan may buhay pa rin tayo outside our academic life. And I know Baliwag University is offering so much opportunities for you to know your abilities, to develop your skills, and to know your purpose. Okay? And yan, labas lang tayo, no, ng school, tignan natin yung community natin, we volunteer, no, and we know, no, we exert our effort to know our purpose. And sa mga future, mga gusto mag-librarian or maging information professional, so Baliwag University ay nagpo-produce sila ng magagaling kalidad ng mga graduates na Bachelor of Library and Information Science. And I can say na in other provinces as well, yung mga schools na nag-offer ng DREAS course ay talagang nire-ready nila yung mga students nila to be information professionals, information specialists, and librarians as a whole. And ang daming opportunities na naghihintay para sa inyo. Kasi ngayon, may mga pinupush, no, ang DepEd na magkaroon ng mga license, kailangan magkaroon ng licensed librarian. Lahat ng mga schools. And how many yung schools natin dito? We have 40 plus thousand schools, no? And we have mga higher educational institutions ka and mga government agencies. As of now, 11,000 plus pala yung licensed librarians. And the opportunity, yung mga kailangan na librarians ay lumalaki. So, we need more librarians in our country. And I can say na isa sa mga competitive na librarians in the world ay mga librarians na Philippines. Dahil isa tayo sa may board exam na profession, no, around the world, para isa tayo sa merong board exam ang librarians. Kasi others, wala silang pura sa after graduation, diretso na sila. Yes. So yun, and yun. And I want to educate everyone na ang librarians ay hindi lamang nagtagawantay ng libro or nandun lang sa library nagsasaway ng pangamailinan. Pero librarians are dynamic. No? We have opportunities, or we are working for information literacy, for information management, data management, knowledge management, and other information related na mga subjects. And we are doing our best, no, para to educate people how to navigate or use internet wisely, the information it produces, and how can they get the credible, the updated information available later.
Yes. Napakagandang message sa ating day students. Kasi talaga, I know for sure, magugulat sila na kung mabala may course or may program si BU na like Carolina, di ba? So, biglas tuloy sila susugod sa first floor. Yes. Mag-i-inquire na sila, di ba? Yes, and visit your libraries. May Yes. mga libraries tayo, barangay reading centers, we have municipal libraries, we have provincial libraries. Ang sadapin ng PUC. Yes, and museums. And the National Library, sobrang ganda ng collection. Nandoon ang original na Textbook. ni Rizal. Yes. Knowledge namin. Yes. Yes, madaming... Tsaka, huwag tayong magsawa bumuklat ng libro at magbasa. Ang dami natin matututunan. Kasi sabi nga nila na sa TV, makikita mo, di ba, imagine mo lahat na mga napapadod. Pero sa pagbabasa ng libro, your imagination is your living. Lumalagi. Yung malagic ka. And natututo ka. Thank you, Will B-Boy, for sharing those beautiful advice to our kids. Pero ngayon, gusto ko kang tanongin, ano na bang mamimensake sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, nakasama mo all throughout the experience and achievements? Ayan, so, to my family, mama, mga kapatid ko, ayan. So, yung dalawang kapatid ko nasa Israel, medyo katagera-gera to. Pero they are safe naman. And sa mga pamangkin ko, ayan, thank you for always supporting me na sa lahat ng mga ginagawa ko, talagang support sila. Wala silang pili, huwag mo na gawin yan. So, 100% yung supported, pagmamahal nila sa akin. Thank you so much. Also to my friends, my fellow alumni dito sa Baliuag University, my BUSSC 2013 family, and yung the group, the communications group. And thank you for making me B-Boy now. Diba? You contributed a lot sa kung ano yung meron ako ngayon, kung nasaan ako ngayon. And thank you for supporting me as well. And also sa mga past or previous professors ko, sila Ma'am Linder, Ma'am Jen, Sir Elvin, si Doc Gwen, at lahat pa na kayo na naging professors ko, kung ano yung alam po ngayon, I know a lot of them or a lot of it ay kayo ang nag-contribute. Kung wala kayo, syempre wala ako dito. Hindi ako matututo, hindi ako papasa sa board exam. And other staff and professors, faculty ng Baliuag University, especially before, si Ma'am SP, and Ma'am SP, sa OSA, sila Ma'am Gina, then ngayon si OSA kaya? Si Ma'am Jane, Janet. Janet. Ayan, si Ma'am Janet. Ayan. So, thank you. Kasi invite pa rin nila ako to talk in front of the Baliuag University leaders. And isa rin sa mga nagtiwala sa akin si Dean Castro before that. Dean Castro pero VP Castro na lang. Yes. And nung elementary pa lang ako, pinapagalitan na nga. Pero isa siya mga sa mga naniwala sa akin. Uy, sige, sali ka sa Lance Company, yan. And siyempre sa Com Group, sila Ma'am Arian, sa group na sila Sir Aki. Ayan. Kasi parang natuto akong how to communicate with people because of communications you. Yes. Di ba? Tinuruan tayo paano pa makipag-usap sa tao, makipag-usap sa estudyante, and how para natin ipo-project yung sarili natin sa ibang tao, and how to be a model of Baliuag University. Kasi pagkabas mo, ay di you. Mataas yung quality, ganyan. So kailangan ganun yung maging image lagi ng mga students sa Baliuag University. And I know up to now na maintain yung excellence and yung ganong image ng Baliuag University. Yes. And syempre yung mga fellow librarians ko around the Philippines, thank you so much as well for continuously believing in me. Kasi, di ba, maliit lang yung community namin, and masaya na malaman mo
sinusuportahan kayo ng mga fellow members. Especially mga alumni na Balliol University. Ang dami na, nagkalat na kami sa buong I can say na yung graduate ng Balliol University, please, ay excelling sa ibang exclusions sa kinadibila. Yeah. Maraming salamat kayo, B-Boy. Maraming salamat, B-Boy, sa magagandang salita, sa mga salita na akala naman sa libro lang namin makukuha, pero baon-baon mo siya lahat ngayon. Sinabi mo sa aming lahat, sa mga nanonood at tatangkilik ng The Game Share Season 3. For sure, yung episode na to, B-Boy, marami pang maniniwala. At magpapat ng back mo na laban lang sa life, tuloy-tuloy lang. Di na nandun si B-Boy, dire-diretso lang mag-crave tayo sa pag-achievements at sa pag-fulfill or pag-success sa sarili, yung satisfaction sa sarili. Maraming salamat, B-Boy, sa iyong oras, sa pag-share ng story mo sa aming lahat, hindi lang sa akin na nandito ngayon sa studio. Of course, that's why manonood ng episode natin. Again, maraming salamat. Thank you. Thank you so much, B-Boy. Thank you, Balliol University. Thank you, Baliwag University. And also, thank you, BU students. Thank you, buddies, for watching this episode. Again, we want to thank each and every one of you to also support the GHL Season 3. Maraming salamat. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow Baliwag University to our social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, and X. And please don't forget to hit the bell button and make sure to be notified for the next episodes. Again, maraming salamat and see you on the next one.